Ate at kuya, litong-lito na ang mga kakamping dahil kay VP Sara. Well, sa rally na nga lang na paparating, di ba? Hindi na nila alam kung saang rally sila sasali. Ang nagpapalito sa kanila, ang ating Vice President. Bakit? So nakita ko lang po yung post ng isang kinatutuwaang influencer and isi-share ko to sa inyo na ang ating palang Vice President ang problema talaga ng mga kakamping. Okay? At ayaw ng mga kakamping na si VP Sara ang mamayagpag sa kasakali man pong masipa ang adik. Ito po, post by Sir Jack Argota. I think ito yung ito yung Mimi. Si Sir Jack Argota ay isang Mimi, right? Alam niyo ang Mimi? I-comment nyo nga sa comment section. Hindi nyo alam ang Mimi, no? Basahin ko lang yung post niya. Yung mga kakampuet, hindi alam saan lulugar eh. Biruin mo, kung mag-aaklas ngayon ang tao at napababa si Ngiwi, edi si Sara ang magiging presidente. Makes sense kasi sa line of succession, si Vice President Sara Duterte ang spare tire na kung ano man ang mangyari kay Ngiwi, mabarog, matigok, maparalyze, mabaliw, right? Ma-overdose. Kung ano man ang mangyari sa kanyang deserve niya po, kinang ina siya. Si Vice President Sara Duterte ang uupo. Ngayon hindi alam ng mga pinklawan ang gagawin kung sasali ba raw sa mga rally or hindi. Kung hindi naman sila mag-aaklas ngayon, edi sa 2028 election, si Sara pa rin ang presidente. Ang hirap maging kakampuwe, sabi niya. Sabi ni Sir Jack Argota. Akla ito na ilang followers? He has 176,000 followers. Mingot siya, mingot. Pero siya ay good ding, okay? Siya ay good ding, hindi siya bad ding. Katulad ni Vice Tanda. Si Vice Tanda kasi ay bad na bading, so bading. Si Sir Jack naman po ay good na bading, so siya ay good ding, sabi niya. Nakakaliw siya. Si Sir Jack Argota. Oo nga naman kung sasali sa rally ang mga pinklawan at tatanggal si Ngiwi, si VP Sara ang uupo. Kung hindi sila sasali sa mga rally at natapos ni Ngiwi ang administrasyon niya, pagdating ng 2028, si VP Sara pa rin ang nakaupo. Gulong-gulong kayo ng mga pinklawan. Ano ba talaga ang gagawin nila? Litong-lito na lang. Litong-lito rin ang mga pinklawan kasi yung mga anti-Marcos po na yung mga anti-Marcos na mga dilawan na naging pink ay naging pro-Marcos na ngayon. Tulad ni Nadilima, ni Trililing. Pro-Ngiwi na ngayon ang mga anti-Marcos noon. Pati nga si BFF Lenny, si Kiko Matching, si Kiko Coneta, yung busy ni BFF Lenlen. Pro-Marcos na rin. Naiwan sa ere ang mga kakamping. Galit sila sa Maka Marcos, galit sila sa Maka Duterte. No wonder why ang mga pinklawan baka sumali na sa mga makakaliwang grupo. Kasi ang makakaliwang grupo, anti-Marcos, anti-Duterte. Yung rally kahapon sa EDSA ng maisog na samahan ng mga makakaliwa. Right? Nag-rally sila sa People Power Monument. At may mga makakaliwa doon, yung mga nakaitim, may itim na flag. Hindi, yung mga ibang maisog nag-itim din naman talaga ng damit. Pero yung mga may hawak na ng mga flag ng NPA, ano yun ang makakaliwa, yung mga progresibong grupong sinasabi. From EDSA, lumakad sila papuntang People Power Monument, init na init naman doon. At hindi pansinin. Although kita ng mga dumadaang sasakyan. Ayan. So, ano nga ba ang gagawin ng mga pinklawan nito? Katulad niyan, bawal daw ang mga DDS sa rally sa 21. Sabi ng mga pinklawan, ayaw ng mga pinklawan na malahukan ng DDS ang rally sa 21 sa Luneta. Pero ang sabi ng mga organizers, welcome ang lahat ng kulay. Ay mga pinklawan, ayaw nila na may DDS na sasama doon. Kung sa Luneta magrarally mga ate at kuya,
Okay, unite ang lahat para mapuno ang luneta. Umaga yata 9:00 for sure may mga magsasalita 'no, may magpapahayag ng kanilang mga saloobin, ganyan. Sino kaya ang mga lalabas na mga kakamping na mga artista? Maraming artista kakamping, 'di ba? Sina Vice Tanda, sina Regine Velasquez, kung sino-sino pa. Oh, si Catriona Gray, si Pia Horsbach, mga ano yan eh, mga kasi sila sa Soberano na nasa US na, Pinklawan din, naging Pinklawan. O sina Maria, di ba? Si Maricel Soriano, Pinklawan. Sino-sino, ang daming Pinklawan, lalo celebrities. Sino rin kayang mga kakamping na mga politiko ang pupunta in Luneta sa 21, sa linggo ngayon, sa susunod na linggo na, sa isa pang linggong paparating. O, pupunta kaya si BFF Lenlen, si Kiko Matching, si Drilon, sino pa yung mga, si Trililin kaya pupunta. Ngayon, lahat, wala, sabi ng organizer, walang kulay-kulay, lahat welcome. Sino naman sa mga Duterte po kaya na mga personalities and allies ni PRRD ang pupunta doon? Pupunta kaya si Robin? Pupunta kaya si Bato? Pupunta kaya si Bongo? Pupunta kaya si Mangga? Welcome ang lahat. Baka pumunta doon si Liza Tanas. Malay natin, welcome ang lahat eh. Pero alas 6 po sa 21, yung susunod na linggo na paparating, may rakrakan, may mga flip-top battle, may mga performers na mga rakista. Okay? Gusto nilang, siguro nag-compose sila ng mga songs at saka ng mga, ano nila, mga speech nila, no, ng pagmumura sa mga magnanakaw na politiko, hindi lang sa mga contractors. Yung mga nagnakaw ng buwis ng taong bayan, ganyan. O ng pera at kaba ng Pilipinas. O, sabihin natin na aabutin to hanggang alas 12 ng gabi. Ano po kaya ang pinakamainam na gawin ng mga dadalo sa Luneta? Yun ang tanong ko kaagad. After ng event, mag-uwian na lang? Or after ng event, katulad nung sinabi nung isang influencer, sumugod na sa bahay ng mga magnanakaw. Malapit-lapit na kahit paano, right? Malapit na ang Luneta sa kung saan man. Dapat may hindi ba dapat may listahan na ng mga address ng mga magnanakaw na politiko? Naka-publish na ba? Total yung iba sa kanila nagtatago na di umano eh. Yung isa nasa Cebu, yung isa nasa US. Sino pa kaya yung mga nagtatagong politiko? Well, naka-high alert ngayon mga kababayan ha, ang Forbes Park in Makati. Kind of malayo-layo in Luneta, but fine. Di ba? Ano ang gagawin natin? Pagkatapos, katulad kahapon, natapos yung event sa EDSA, nag-uwian lang din. Ngayon, linggo po ngayon sa Pilipinas, meron kaya ulit na rally in EDSA? Hindi kaya mapagod na lang ang mga tao sa kakarally, kakamotorcade hanggang 2028? Hindi ba dapat sama-sama na tayong lahat? Kung yung crowd, 'di ba, or event in Luneta, gawin in EDSA tapos ang problema tapos walang alisan. Yan yung sinasabi ko noon, 'di ba? Yung 2 million attendees ng iglesia noon sa Luneta noong January, kahit na 100K lang ng or 10% or kahit 5% nga lang or 100K na participants ng iglesia noon sa Luneta ang pumunta in EDSA. For sure. At walang alisan, 'di ba? Tapos na ang problema natin, hindi sana nakidnap si Tatay Digong. Hindi sana na-impeach si VP Sara. Nakatago pa lang ang impeachment ni VP Sara. Naka-archive, 'di ba? Pwedeng hugutin ng Senado yun, lalo't iba na ang Senate President ngayon, anti-Duterte si Soto. Oh, kadali niyang hugutin yun, kaya dapat mapalitan na raw yan ni Cayetano. Ayan. Well, hindi ako 100% in full support with Cayetano, but if he is the lesser evil, what do you think? Siguro kahit na merong hindi magandang bangayan si VP Sara at si Cayetano noon pagdating sa speakership dahil ang sinuporta ni VP Sara noon si Lord Alan Velasco at napaltan talaga si Cayetano as House Speaker, sana hindi siya nagtanim ng grudge kay VP Sara. Tama? Sana mahiya naman siya kay Tatay Digong. Di ba? So sana nga mapalitan ng Senate President para huwag talagang ma-impeach si VP Sara. Mga ate at kuya, ito bang mga ninakaw na pera natin ng mga politiko na nakita natin sa kanilang mga Nipo babies, sapat ba to para magalit ang taong bayan?
Or are we gonna wait for another karumal-dumal na gawin ng mga magnanakaw bago kumilos ang mga Pilipino? Nagsalita na si VP Sara 2 tao lang ang nasusunod sa paghawak ng pera natin, pero hindi siya pinakinggan. And ngayon eto 'di ba vindicated si VP Sara? Sabi nila naninira lang yan kay Tambaloslos at kay Saldimo. O ano, napatunayan ngayon. Napangalanan sa Senate hearing. Sapat ba ang hearing lang ng hearing, mga kababayan? May mapaparusahan kaya? Bakit parang hindi pinipressure ng mga kakamping ang mga politiko like si Isa Virus? Right? So ano kayang gagawin ng mga pinklawan, mga kababayan? Mananabotahe kaya sila ng rally sa Luneta? Isa kaya sila sa mangunguna sa magbibit-bit ng sulo at susugod sa mga bahay ng mga magnanakaw? At anong bahay or tirahan ng mga ahas at buhaya ang susugurin? Una sa dalawang susugurin. Hindi lang ng mga pinklawan, kundi ng mga Duterte supporters. Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.